Hello? Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Andito po tayo sa pagpatuloy ng gawain sa makatuwid bagay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, meron tayong mga aralin, visitas ngayon, na kung titingnan po natin, napakaganda ng mga mensahe o nilalaman, iuugnay po natin sa ating sarili. Sapagkat po, tunay nga po, na tayong mga tao ay nangailangan ng pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, bawat linggo, para pakinggan natin at ilagay natin sa ating sarili upang sa ganon ito ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito, ang una pong mensahe ayon sa unang sulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa 10. Ano po ang sabi? Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag ng mga anak ng Diyos. At tayo'y galing nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Kaya po kung titingnan natin, kung tayo po bilang isang tao na nabubuhay sa pagkakasala o sa mga paglabag sa kalooban ng Diyos, kung titingnan po natin sa ating sarili, hindi tayo marapat na tawagin anak ng Diyos. Pero dahil nga sa pagpapasakop natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos, tinawag na tayo anak. Ibig sabihin, isang bagay na sa kabila ng ating pagiging isang makasalanan, tayo'y pinahabagan ng Diyos, pinaawaan at pinatawad ang ating pagkasala. Kumbaga, yung kalagayan nating tao na bagamat po tayo ay may parang balakid sa ating Diyos dahil nga sa hindi natin nasusunod ang kanyang kalooban. Pero, yung pagpapatawad po ng Diyos, gaano man po ang ginawa nating paglabag o pagkakasala sa Kanya. Kapag tayo po ay pinatawad, kumbaga, hindi may paliwanag sa isang bagay na napakalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Juan 3:16, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Marahil kung wala po ang ating dakilang Panginoon, hindi niya sinugo dito sa ibabaw ng sanlibutan. At hindi natin nakilala yung aral o kahit si Kristo. Wala pong puwang sa atin ang tawagin tayong isang anak. Pero dahil nga, tayo pong mga tao ay tinatawag na anak, dapat kikilalanin naman natin ang Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos na kapangyarihan sa lahat, yung nagsugo sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa isang tao na tinatawag ng anak, hindi po siya makikilala ng mga hindi pa nakatawad. Ibig sabihin, ang nakakilala lang sa Ama, walang iba yung kaparehas niya rin pinatawad. Sa makatuwid,
katulad din ng isang anak. Ano ba sabi dito? Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung nagiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita gaya ng kanyang sarili. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, ngayon po, dahil nga sa pagpapatawad, tinawag tayong anak ng Diyos. Pero, yung magiging kalagayan natin sa hinaharap, hindi pa natin nalalaman. Sapagkat, tunay na hindi nga natin alam kung saan naparoon ang ating dakilang Panginoon. Alam natin, lumabasa sa banal na kasulatan na kaumpong siya sa luklutan ng kanan ng Diyos. Pero, hindi natin siya makikita, puro lang imahinasyon. Marahil kung siya makita na natin sa kanyang kaluwalhatian, doon naman mahahayag ang magiging kalagayan natin kung magiging ano tayo sa hinaharap. Sapagkat, kung ngayon nga, kahit nga panahon lang ng pagsamba, panahon lang ng pakikinig ng Ebanghelyo o pananalangin na kakaligtaan natin, wala pang kasiguraduhan ang magiging kalagayan natin. Pero, inihahanda tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ng aral, para buksan ang ating kaisipan, kakanasahin natin yung inihanda ng Diyos sa hinaharap sa makatilig bagay ang magiging kalagayan natin bilang nasa Espiritu. Kumbaga, ang buhay ng tao, tunay nga, mamamatay, pero pagkatapos ng kamatayan, meron po kasi inihanda ang Diyos afterlife, sabi nga. Ngayon, hindi pa yan klaro sa atin, hindi pa maliwanag. Pero kapag nahayag na sa atin, kung nasaan talaga naroon ang ating dakilang Panginoon, ipapakilala niya ang kanyang sarili kung sino siya. Bagamat doon, ang mga tao hindi siya kinilala, ipinako nga siya sa cross. Pero sa takdang panahon, magpapakilala siya ng lubusan. Dito sa aral pa lang, nagpapakilala na siya. Pero hindi pa sinasampalatayang dahil nga tayo po ay nasa katawang laman pa. Kaya kung ganun sana, kung nauunawa, dapat ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, nagkakaisa po sila sa layunin. Hindi po nagtatalo-talo. Hindi nagdidebate o nag-aaway-away sa aral. Kaya nangyayari po, totoo nga, maraming mga sikta o relihiyon, pero ang kinalalabasan, negosyo. Pinagtatalo-talo nila kung ano yung pakikinabangin sa mga miyembro. Kaya po sila nagpaparamihan ng mga miyembro. Pero kung titingnan natin, hindi naman talaga kaligtasan ang itinuturo, kundi walang iba ang magpakayaman sila. Ano pa sabi dito? At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Pero kung ang hinahanap natin yung magiging kalagayan, kung yung kalagayan ng ating dakilang Panginoon, at yun din ang magiging kalagayan natin, ang gagawin natin, palagi tayong hihingi ng tawad. Palagi tayong maglilinis ng ating sarili. Sa pamamagitan ng pananalangin at pagtutuwid ng ating mga landas at walang iba po yung pagpipigil ng lahat ng sangkap ng ating katawan naman. Ano sabi sa Santiago? Ang tunay at dalisay na relihiyon, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan at dalawin ang mga ulila at mga babaeng baw. Kung yun ang pinagagawain natin, umalaw ka doon sa mga walang-wala ng inaasahan kundi ang Diyos at iniingatan natin ang sarili. Yun yung tunay na relihiyon. Ngayon, kung palagi tayo nag-iingat, kung kaya naglilinis ng ating mga sarili,
na siya nga ay malinis, ito na po ang pag-asa na nakahanda na tayo doon sa plano ng Diyos, doon sa buhay na walang hanggan. Dapat po, kasi hindi natin alam o nasisiguro ang buhay natin. Kaya dapat palagi tayong malinis o maghingi ng tawad sa Kanya. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman ng kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang ng kautusan. Ibig sabihin, ang definition po pala ng kasalanan, paglabag. Kaya po, sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Ang pinakalayunin talaga ng Diyos, ng tao sa Diyos, walang iba sumunod sa kanyang sa kanyang kalooban. Ang mga tao dapat nakasunod doon. Pero po, ang tao may sariling kalooban. Ang plano ng Diyos, walang iba, makinig tayo ng Ebanghelyo, palagi tayong nakaugnay sa Kanya, palagi tayong maglilinis ng sarili. Yun lang ang gawain ng tao. Dahil nga, nabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan na may pangangailangan din natin. Minsan, naagaw yung atensyon na dapat sana yung unahin yung sa Diyos, ang nagiging pangalawa na lang yung sa Diyos. Ang napag-uukulan natin ng pansin, yung pangsarili, dahil tayo kumakain, may mga pangangailangan tayong damit. Pero, may mga isinulat din sa banal na aklat o Biblia. Huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong kakainin. Kaya po, kung titingnan natin, dito po, tinuturuan tayo ng Diyos na tayo pong lahat ay makasalanan. Dahil po, may kautusan sa pamamagitan ng mga propeta, ng ating dakilang Panginoon, inihayag niya ang mga pagtuntunin na dapat lakaran ng tao. Ngayon, kung meron pong pagsuway o paglabag, ang tawag doon kasalanan. Kaya po, hindi po may iwasan sa ating tao ang hindi magkasala. Kaya nga sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Yung magsinungaling na lang, yung magkaila, yung hindi makagawa ng kabutihan sa kapwa. Marami ng paglabag. Halimbawa, sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, kasalanan sa kanya. Malinaw yun. Santiago 4:17. Ano pang sabi dito? At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. At sa kanya'y walang kasalanan. Totoo po, nung nabuhay sa dito sa ibabaw ng sanglibutan, nahayag po siya. Dahil po, sa pamamagitan niya, sinugo ng Diyos upang maging hain. Sa makatuwing bagay, kung dati ang tao kapag nagkakasala, may kukunin kang panghain bilang pantubos ng kasalanan na ginagamit, hayop, pinapatulo yung dugo, pag yun ay pinatulo na, napatawad na ang kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinugo niya ang kanyang anak. Yung dugo ng kanyang bugtong na anak, yun ang gagawing pinaka-alay. Yung dugo niya ang nagpapatawad sa ating kasalanan. Kung titingnan natin, bago pa natin nakilang Panginoon, gagawa muna ng kasalanan, o kung may nagawa muna ng kasalanan, pagkatapos ng pagkakasala, saka ang offering o pagtubos. Pero po dito sa ating dakilang Panginoon, nauna na siyang nagtubos, ang gagawin lang natin, ikukunik lang yung sarili natin, sasampalatayanan lang natin yung ginawa niyang pagdipa sa krus. Mapapatawad na ang ating kasalanan. Kaya nung panahon po, siya'y nahayag para alisin ang kasalanan ng mga tao. Pero po siya'y hindi siya nagkasala.
Sabi nga ng iba, naparehot ko ang ating dakilang Panginoon para tuparin ang 10 utos. Hindi po. Ang 10 utos ay para sa mga taong masuwayin. Naparito siya dahil po sa mga inihula ng propeta para sa kanya kung ano ang kanyang magiging buhay. Kung paano siya ipanganganak, paano siya puputyain, lalaitin, kung paano siya mangaral ng salita ng Diyos, magpagaling, tumulong, magpatawad. Ganun po ang inihula lahat sa ating dakilang Panginoon. Yun po ang kanyang tinupad. At pati yung kanyang kalagayan sa hinaharap na siya'y umakyat sa langit, nakasulat din po sa mga aklat ng propeta. Kaya kung titingnan natin, yun po ang ginanap ng ating dakilang Panginoon. Kaya sabi nga, sa mga nasa ilalim ng Espiritu, wala ng kautusan. Eh kung nabubuhay tayo sa Espiritu, wala na tayong iniisip kundi at ibigin ang kapwa, huwag nating minusin o maliitin. Kung mga puro lang pag-ibig sa kapwa, hindi na tayo nasasakop ng kautusan. Sapagkat, kumbaga, ang pagkabuhay natin nakaasa na doon sa Espiritu na gumagabay sa atin. Wala na tayong matakwil, wala na tayong nalaitin, dahil takot tayo nalabahin yung Espiritu na nanahan sa buhay natin. Dahil po, ang tao po kasi, kapag tayo'y isinuko natin ang ating sarili sa Diyos, bibigyan tayo ng palatandaan sa matatuwid Espiritu Santo na siyang magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bagamat, nung nabubuhay pa tayo sa laman, hindi natin kayang sawayin ang sarili natin sa mga gawang makasalanan, pero kapag nariyan ang Espiritu Santo, yun po ang magpipigil sa atin at tagapagpaalala sa atin kasama ng ating sariling budhi para hindi natin magawa yung dati nating ginagawa. Kaya kung malaya natin nagagawa noon, na tayo makasalanan pa, kung pinatawad na tayo, ang Espiritu Santo na nag-uudyok sa atin para hindi na tayo magkasala. Kaya nakakaiwas na tayo sa paggawa ng kasalanan. Ano pa sabi dito? Ang sinumang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Totoo po. Kapag nananahan tayo sa kalooban Niya, hindi tayo magkakasala. Dahil po, unang-una, paano tayo lalabag? Nasa kalooban niya tayo, nandidiyan sa ating puso si Kristo. Ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. Kaya takot tayo gumawa ng kasalanan. Dahil po, yung udyok pa lang ng Espiritu Santo, itinuturo na sa atin kung ipinakikita na sa atin, pinamamalas yung mangyayari sa maghapon minsan. Kung meron tayo ng malinis ang ating puso, ipapaunawa na yun ng Espiritu Santo yung mga bagay sa hinaharap. Kaya kung titignan natin, minsan meron tayong precognition. Pagka minsan, hindi pa nangyayari yung mga sitwasyon, pero may udyok na ng Espiritu Santo para makaiwas tayo. Ganyan po yan. Ano pang sabi dito? Ang sino man nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Sino man nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya ni hindi man nakakilala sa Kanya. Kaya po, kung titingnan natin, para makilala natin ng lubusan si Kristo, dapat po, hindi lang magtatapos doon sa kilala natin si Kristo o yung aral niya. Dapat po, tingnan natin sa sarili natin. Ano kaya ako sa harapan ni Kristo? Kilala niya rin kaya ako? Ibig sabihin, hindi lang yung, si Kristo kilala ko, yung ipinanganak sa sagsabang, ipinako, nangaral ng salita ng Diyos. Kilala ko yun. Yung aral niya, kilala ko rin. Pero, ang tanong, kilala kaya tayo ni Kristo? May tanda kaya tayo ng Espiritu Santo? Dahil po, kung kilala tayo ni Kristo, ipagsasanggalan niyo tayo sa kalaban. Ano mang bagay na mga pagsubok na dumarating sa ating buhay,
Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng higit sa kakayanin natin. Kung hanggang saan ang sukat ng ating kakayanan, nandun lang yung pagsubok. Pero kung kasama natin si Kristo, halimbawa, sabi nga, tingnan natin yung aral. Ang sino man ikanang maging dahilan ng ikatitisod sa maliit na ito. Halimbawa, sa mga baguhan, pinagmulan ng ikatitisod. Yung pinanggalingan ng pagkakatisod, walang kwenta yung sa harapan ng Diyos. Bakit? Diba tatalian ng bato, ihulog sa gitna ng dagat? Ibig sabihin, walang kwenta. Mas mahalaga sa harapan ng Diyos yung mga baguhan na nakikinig ng kanyang aral. Pero yung pinanggagalingan ng pagkatisod na mga matagal na, yung mga nauna, walang kwenta na yung sa harapan ng Diyos. Ang pinakahalaga ng Diyos yung mga bago, yung titingnan natin, kahit ang mga anghel sa langit ay nagkakatuwa dahil sa isang taong nagsisisi. Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos yung isang taong nagsisisi kaysa isang dati nang nagsisi. Marami pangalan yan. Siyang napot siyang, iniwan niya, hinanap yung isang nawawala. Kaya kung titingnan natin, dapat kilalanin natin si Kristo, yung aral niya, dapat kilala rin tayo ni Kristo. Kaya kung halimbawa, sa siyang napot siyang, ngayon, tayo pala yung isa, pero hindi na tayo hinanap. Ibig sabihin, wala na tayong connection kay Kristo, hindi niya tayo kilala. Kasi kung kilala tayo, abay gagawa siya ng paraan para magsugok ng tao, hanapin yung nawawala. E paano kung tayo yung nawawala ngayon, naiisa na yun, ang hinahanap. Kung mahalaga tayo, hahanapin tayo ng Diyos para mapuno yung siyam o isang daan. Iiwan nga niyo yung siyam na putson at hanapin yung isang nawawala. Pero kung hindi tayo pinahalagahan ng Diyos, marahil hindi na wala ng connection tayo sa Kanya. Hindi na tayo tinatawag na anak, hindi alipin na muli, bumalik na tayo sa dating kalagawan. Kaya, kilalanin natin si Kristo, ang kanyang aral, at kilalanin din tayo. Kung may tatak pa tayo ng Espiritu Santo, yun po ang pagkakakilanlan sa atin kung tayo'y na kay Kristo. O tayo ba'y suma sa Diyos? Ano pang sabi dito? Bumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ito po yung warning. Ang pandadaya po kasi, minsan, kung sino pa yung mga ka-close natin, yung kasangga, yung palaging kasama, yun pa yung ginagamit para mandala. Ano pong sinasabi ito? Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sapagkat buhat pa ng kasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay nito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Kaya kung titingnan po natin, kung tayo po ay nadadala sa pita ng laman o sa pagkakasala, ang kasalanan po ay sa diablo. Kung tayo po ay nasa kabutihan o sa katwiran, sabi nga, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Kaya kung titingnan po natin, dapat naunawaan natin na naparito si Kristo para iwasak ang mga gawa ng diablo. Kaya kung titingnan po natin, dapat po malaman natin ano ba ang mga ginagawa natin, ito ba'y sa katwiran o sa kasalanan. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ang ibig sabihin, ang sino mang binago ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Yun po kasi yung pagbabago sa tao. Dito ay nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang umiibig
sa kanyang kapatid. Kaya po kung titingnan po natin dito, dapat po sa pagtuturingan pa lang magkakapatid, dapat po nagpapahalagahan tayo sa isa't isa. Dapat po minamahal natin ang bawat isa, anuman ang kanyang ginagawa. Tayo man ay nasaktan ang kalooban, tayo man ay nagaya, tayo man ay hindi ginawa ng kabutihan, tayo yung mabuti, ipakita natin yung paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tayo po yung nasa Diyos. Kaya po, kung halimbawa, yung pagkakilanlan po kasi ng anak ng Diyos at mga anak ng Diablo, doon po kasi depende sa ginagawa. Kaya po, ang pagbabatayan kasi ng paghatol ng Diyos, yung ginagawa natin. Kaya po dyan nakadepende kung ano ang magiging kalagayan natin. Kung ayaw natin mapahamak, siyempre po ang gagawin natin, walang iba, sundin natin yung isang tao, yung pinakalayunin ng tao para tawagin siyang anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ibig sabihin, palaging naglilinis ng kanyang sarili. Kahit kapirasong pagkakasala, inihingi ng tawad sa Diyos. Pero kung yung walang pakialam, sa iba, nagkasala na nga, parang hinayaan pa. Kumbaga, walang pagpapahalaga yun sa sarili. Kasi ang pinaka-importante po dito, kung nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad. Wala tayong pakialam doon sa tao kung sila man ay nagkasala din. Kanya-kanya tayo hingi ng tawad sa Diyos. Doon na po ang pagkakakilanlan sa bawat isa sa atin kung tayo ay suma sa Diyos o tayo ay wala sa Diyos. Hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at anuman po ang ating mga kahilingan, karaingan, problema man yan, karamdaman, pagsubok, idulog natin lahat sa Diyos. At pagkakaluban niya tayo ng kapanatagan at linaw ng pag-iisip at karunungan dapat nang yan ay malagpasan natin. Sa ngalan ni Kristo, salamat at magandang hapon sa bawat isa.